Sa isang liblib na baryo, araw-araw, 3 kilometro ang nilalakad ng isang batang babae. Bitbit ang niyog, baon ng pangarap, gasera lang ang ilaw, asin at mantika lang ang ulam, mula baryo hanggang kolehiyo. At ngayon, isang inspirasyon na sa mga kabataan. Ito ang kwento ng babaeng hindi nagpatalo sa kahirapan. Ang kwento ni Bernadette Nunez del Prado. Ako ay panganay sa 5 magkakapatid. Literal na ipinanganak sa mahirap na pamilya. Ang nanay ko ay isang labandera. Ang tatay ko ay karpentero or laborer. Ang pamilya namin sa Quezon ay tenant ng mga sakahan na niyugan. Literal na salat sa mga pangunahing pangangailangan. Wala kaming bahay, nakikitira lang, limited ang pagkain. Masaya na kung makakakain kami ng 3 beses sa isang araw. Masarap na ulam kapag merong labada ang nanay ko at may kita sa pagtatrabaho ang tatay ko. Pag wala kaming pera, wala kaming pagkain, makain kami ng nilagang saging. Kung may kanin man, ang ulam namin ay tubig at asin o kaya ay toyo and mantika, kamote, mais. Yun, kaya payat kaming lahat magkakapatid. Yun ang itsura pag walang pera. Sa Quezon, isinilang si Bernadette, panganay sa 5 magkakapatid, anak ng labandera at karpintero. Mula pagkabata, kahirapan na ang kanyang kakambal. Para makapasok sa school, kailangan kong magdala or magbitbit ng 3 hanggang 4 na buo ng niyog para maibenta ko siya sa bayan. So almost 3 kilometers mula sa bahay namin hanggang sa bayan kung saan ko ibibenta yung niyog. At 4 na buo ng niyog. Tapos yun ang baon ko. Pagdating sa school, kumakain ako ng tanghalian sa likod ng classroom kasi walang ulam. So yun, challenges yun. Araw-araw, bago pumasok sa eskwela, 3 hanggang 4 na niyog ang kanyang bitbit papunta sa bayan para maibenta at maging baon. Halos 3 kilometro ang nilalakad niya. Tell us about a challenge you faced that pushed to your limit. What did you feel? And how did you get through it? My life before is so challenging. From elementary to high school, we used to walk from our house to school. Walang baon, isa lang ang uniform, isang sapatos, walang kuryente ever since. Nag-aaral kami sa gabi gamit ang ilawan na digasera. Isa sa mga hindi ko malilimutan ay nung muntik nang masunog yung bahay namin at saka yung uluhan ko mismo kasi natapon yung gasera kasi nakatulugan ko na siya habang nag-aaral ako. But despite of the challenges, I make sure that I study my lesson. Hindi ako nagpapahuli sa klase and thank God I graduated class salutatorian when my high school days. Ang pinaka-challenging sa akin is after graduation ng high school. Ito ay ang katotohanan na hindi na ako makakapag-aral ng kolehiyo. Walang kakayahan ang magulang ko na ipadala ako sa kolehiyo. This is more and the most challenging part of my life. So I decided to reach my goal para maiahon ko ang pamilya ko sa kahirapan. From Quezon, lumuwas ako, dala-dala ang pag-asa at tibay ng loob, tiyaga at pananampalataya. Lumuwas ako ng Manila at naghanap ako ng trabaho at the age of 16 years old. Okay. Ang kahirapang pinagdaanan namin during my childhood ang nagtulak
upang magporsige ako kung sino at ano ako ngayon. Yes, naka-experience kami ng financial crisis or financial hardship. Literal na wala kaming pera. Nilalakad ko lang ang pagpasok sa paaralan for almost 5 kilometers. Salutatorian sa high school, pero pagkatapos ng graduation, wala nang pera para sa kolehiyo. At sa 16 na anyos, nagpunta siya sa Maynila. Hanggang sa napadpad sa Laguna bilang factory worker, sa unang pagkakataon, nakapagpagawa siya ng maliit na bahay, nakapagpalagay ng kuryente, at nakabili ng TV para sa pamilya. At the age of 16, kung anong-anong trabaho ang napasukan ko sa Manila. Naging kasambahay ako, tagahatid ng bata sa school, tindera sa palengke, utusan, lahat ng trabaho napasukan ko sa Manila. Nanirahan ako sa isa kong tita sa Caloocan. And when I reached 18 years old, turning point na ito ng buhay ko. So I need to decide. Bumalik ako ng Quezon sa pag-asa na makakapag-aral ako. Pero hindi pa rin. Ang nangyari, merong isang agency, government agency, ito yung PESO, na kumukuha ng mga trabahador na dadalhin sa electronic company sa Laguna. This is the time na nag-decide na ako na magtrabaho kasi 18 years old na ako. Medyo mataas-taas ang sahod ko, matutulungan ko ang pamilya ko. In Laguna, I am the youngest of all worker or factory worker in Laguna. Maga't hapon ang trabaho, may night shift. Dito nag-start na magkaroon ako ng financial stability. Kasi nakapagpagawa ako ng maliit na bahay sa amin. Naibili ko ng gamit sa school ang mga kapatid ko. Nakapagpatakip kami ng kuryente for the first time. And then nakabili ako ng maliit na surplus na television. So this is so fulfilling for me. Na-regular ako dito sa Laguna, electronic company, but meron pa rin kulang. So I decided to resign. At yung pera na nagkuha ko upon my retirement or resign, back pay na ginamit ko, I decided na sundin talaga kung ano yung gusto ko at ito ay ang bumalik sa pag-aaral. Pero may isang bagay na hindi niya nakakalimutan, ang pangarap na makatapos ng kolehiyo. Nag-resign siya sa trabaho, ginamit ang back pay para mag-enroll sa PUP, nakuha niya ang full scholarship at nagtrabaho bilang student assistant. During my PUP days, challenging din yan. During the entrance exam, I make sure na mapapasahan ko at nakakakuha ko ng full scholarship. Thank God, I got it. I enrolled my first year college. Pero ang hirap pa rin kasi financial pa rin ang problema ko. During my college stay, I become student assistant. After ng class ko, kapag wala ako sa klase, makikita ako ng mga kaklase ko sa kantin, naghuhugas ng pinggan, nasa CR, naglilinis ng CR, nasa library, nagtatype, nasa registrar. Lahat ng yon ay ginawa ko during my college days. And may bayad ako, 10 pesos per hour. I finished my second year in college and upon my third year, ito na ulit, hindi ko na ulit kaya ang pagsabayin ang pag-aaral at ang pagtatrabaho. What lessons from your past do you find the most important to pass on to others? Ang lesson na tutunan ko sa aking nakaraan ay ang kahirapan ay hindi hadlang
upang makamit mo ang iyong pangarap. Ikaw ang gagawa ng iyong kapalaran dahil meron kang gustong gawin sa buhay mo. May pangarap ka. Pag gusto, may paraan. Kapag ayaw mo, napakaraming dahilan. So, ikaw pa rin ang gagawa ng iyong kapalaran. Ang lesson na tutunan ko sa aking nakaraan ay ang kahirapan ay hindi hadlang upang makamit mo ang iyong pangarap. Ikaw ang gagawa ng iyong kapalaran dahil meron kang gustong gawin sa buhay mo. May pangarap ka. Pag gusto, may paraan. Kapag ayaw mo, napakaraming dahilan. So, ikaw pa rin ang gagawa ng iyong kapalaran. Isa pang lesson na tutunan ko ay kapag may pangarap ka, hindi mo lang siya papangarapin. Kailangan mo siyang samahan ng gawa. Tutulungan ka ng mga tao na kapaligid sa iyo, abutin ang pangarap mo, pero kailangan mong magsumikap para sa sarili mo. Kapag dumarating ako sa punto ng buhay ko na nahihirapan ako sa mga nangyayari, ang pamilya ko ang tangi kong inspirasyon at ang pangarap ko, gusto ko siyang abutin. Yun ang nagtutulak upang ipagpatuloy ko ang laban. A life-changing decisions na nagawa sa buhay ko is ang desisyon na ipagpatuloy ko ang pag-aaral kahit nahuhuli na ako sa mga kasabayan ko. After graduation ng high school, nagtrabaho ako, hindi ako nakapag-aral agad. Nauna ang mga kaklase kong graduate ng kolehiyo. Pero despite of that, the right decision at the right choice na ginawa ko ay ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Mahalaga ang relasyon mo sa unang-una sa Diyos. Hindi mo magagawa ang lahat-lahat ng gusto mong gawin kung hindi ka tatawag sa Diyos. Kasunod ay ang relasyon mo sa iyong pamilya. Ang open communications ang pinakamahalaga. Ang pamilya ang sandalan mo, sila ang matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Hindi man sila makapagbigay ng financial na suporta, pero mahalaga ang emosyonal na suporta. Ito ang magbibigay sa iyo ng fulfillment. Kapag masaya ang pamilya mo, kapag successful ka, hindi mo makukuha ang totoong fulfillment and happiness kapag hindi mo kasama ang iyong pamilya. May mga pagkakataon na maiisang tabi mo ang iyong personal na kaligayahan pansamantala upang makamit mo ang iyong pinapangarap. Paano? Ako personally, isinantabi ko ang pagiging kong dalaga or teenager sa mga panahong nagtatrabaho ako. Kumita ako para sa aking kapatid, sa aking mga kapatid. Ang lahat ng kinikita ko ay para sa kanila. Makapagpadala, makabili ng pagkain, makapagpagawa ng maliit na bahay, makapagpatayo ng makapagpalagay ng kuryente for the first time. Masaya ako doon. Yun ang personal na sacrifice na ginawa ko. Pero ngayon, fulfilled ako kasi nakapagpatapos ako ng aking mga kapatid. At ngayon si Bernadette, isa ng guro sa kolehiyo, may pamilya, may masayang buhay, at higit sa lahat, patuloy na nagsisilbing inspirasyon. Well, if there is one piece of advice, what is one piece of advice you wish you had received in your earlier life? What piece of advice? Parang wala naman. Kasi motivated ako sa sitwasyon ng buhay namin. Ang advice ko lang siguro at masarap na pakinggan sana ay huwag ka na anak magtrabaho, mag-aral ka na lang. Pero it served as my motivation. So, ang advice ko na lang sa inyo, is mag-aral kayo habang may nagpapaaral sa inyo.
after I've been through, after the hardship, after the happiness, after the sacrifices, the discipline, the pinagdaanan ko, I believe that to live happy and meaningful life, you should be always grateful. Ito ang tagline ko sa buhay. I-appreciate natin, pasalamatan natin ang maliliit at malalaking bagay o pangyayari na nangyari sa buhay natin. Ito ang nag-shape sa atin kung sino tayo ngayon. I-appreciate, pasalamatan natin ang mga taong tumulong sa atin. Sila yung naging lakas mo upang magpatuloy. Disiplina ang pinakamahalaga. Consistency sa iyong mga gustong gawin sa buhay para ma-attain mo yung goal mo at nawa ang panayam na ito ay magsilbing aral sa inyong mga kabataan na ang kahirapan ay hindi adlang upang mapagtagumpayan mo. As of now, I am a full-time faculty member of the College of Education. Maraming pinagdaanan pero hindi susuko. Manatiling inspirasyon para sa inyong mga kabataan. Thank you! At ngayon, living with a happy and meaningful life with my responsible husband, Richard Del Prado from Marinduque, and my beautiful daughter, Sofia Lorraine, now studying at Marinduque National High School, taking up ABM. So, thank you everyone for this opportunity to share. I hope it serves as an inspiration to you. Go, be grateful, and achieve your dream. Thank you! Mula niyogan ng baryo hanggang sa entablado ng tagumpay, pinatunayan ni Ma'am Bernadette Nunez del Prado na ang gasera ng kahapon pwedeng maging ilaw ng pangarap bukas.